Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Webes mga Lodi. At grabe mga news natin ngayon. Ngayong umaga pa lang matindi na. Matindi na ang mga balita natin mga idol, no? Pero syempre bago ang lahat mga Lods, sana pa-like ng ating video sa mga gusto ng ganitong content. Everyday news, update, trending news, crypto news, global news mga idol. Mag-subscribe na kayo at i-click nyo ang notification bell. So eto na nga, umpisa na muna natin sa ating, sige sa chart muna tayo mga idol So ngayon mga Lodi, ongoing profit tayo ng $85. No, pero kung titingnan niyo yung ating RSI mga idol, lumampas na ulit siya sa ating dito sa 70. So nasa 72 na siya. Kung titingnan niyo tong top na to, nasa ano siya, ayan no, nasa 75. Pero nakita niyo naman, sabi nga natin yung indicator dito sa RSI, ito yung 70-30. So yung nag 75 na siya, sure na yung iba diyan talagang bababa na, no? So nangyari nga 'yan, no? So kung ginawa natin, nagbenta tayo dito at nag-short tayo, pwedeng nag-profit tayo, and then pagdating na naman dito, nakita niyo na abot niya na naman yung 24%, hindi 30 lumampas siya sa 30. So nag-24 siya, at yung nag-long tayo diyan, malamang doble na yung ating profit. Pero hindi, pinabayaan lang natin eh. So, meron tayong 82 ongoing profit, no? $82. Pero ngayon, nandito na naman siya sa dulo. Siguro, may chance na naman na pwede na tayong mag-profit dito. And then, pwede tayong mag-short, no? Pero, titignan natin, mga lods. Mag-news muna tayo. Okay. Meron akong interesting na ginawa kanina, mga lods. So, pinakita ko kaya, ito. Gawin ulit natin. Pinakita ko kay Grok to, mga idol, ayan ayan. Tapos tinanong ko, dito muna tayo, ayan kay Grok. Ito pala, ito yun, no? Ito, ito yung sinabi ko, ito yung position trade ko sa XRP. Magkano ang magiging profit ko pag bumalik sa $2 ang XRP? So, ayan, ko siya. So, ang magiging profit ko daw ay 2,800 USDT kapag tumama siya sa $2 ulit. No, tapos tinanong ko siya, anong price ng XRP pag umabot ng ano ang price ng XRP bago umabot ng 1 million pesos ang aking profit sa trade na yan. Kumbaga, tinanong ko lang siya. So tapos ang sinabi ni Grok ay kailangan umabot ng $6. O $6 para maging 1 million yung profit natin. Tinatanong-tanong lang natin si Grok eh. So, ayan pero syempre, ayan lang yun mga lods. No? Pwede namang hindi mangyari yun. Mga idol, naging ano lang, naisip ko lang itanong. So, imagine, pwede na natin tanungin, no? Dati, syempre, kakalculate mo pa. O ngayon, mabilis na lang. O inano ko na lang. Tawag dito, screenshot na lang natin. Malalaman natin yung profit. So, pag pumasok eto sa trade na to pag umakyat ng $2, bumalik ng $2, meron tayong profit na 2,000 something dollars. So inano ko sa peso yun, nasa 178,000 pesos, no? Pag bumalik. Pero kung gusto natin ng 1 million pesos, kailangan ang XRP ay umabot ng $6 sa trade na to. Okay? So ngayon meron lang tayong 5,000 pesos profit. Okay? Ayan Interesting, di ba? So ito, punta na tayo. Ito pa ang isa pang interesting mga lods. Nag-trending muna. Dito muna tayo sa trending 2 people have climbed to the top of the Empire State Building in New York City. No, yan dalawa. No? Holding a banner from the skyscraper antenna reading, ito yung nakalagay sa banner nila. When the power of love beats the love of power, the world knows peace. So, ayan So, power of love ang kailangan para mawala ang love of power. Ayan. As of now, it's unclear how the pair reached the top of the building as police work to get them down from the spire 1,454 feet above the ground. So, tapos tinignan natin, no? Sinearch natin, ano pa kaya sino ba to? So natuklasan natin dito kay Mario Naufal na sikat pala tong couple na to. The couple spotted on the top of Empire State Building have been identified. Sino ba sila? Si Angela Nicolau and Ivan Birkus, the famous rooftop climbers who released the Netflix documentary Skyscraper.
So, sikat sila. A Love Story in 2024. Sila yung sa kanila yung palabas na Skywalkers, no? A Love Story nung 2024 sa Netflix. Check nga natin. Grabe, no? Mahilig sila sa ganun, mga idol, no? Ayan, itong movie na to. Ayan, yung movie na yan, mga idol, no? Yung Skywalkers. Ito yan, si Angela. Ayan, at si Ivan Birkus. Sila yan, mga idol. Ayan, no? Oh, sila yung bida sa movie na Skyscraper. Mga lodi, no? Ayan, no? They really do find love thousands of feet in the sky. Pero mga lods, kung titignan natin, talagang ginagawa na nila to dati pa. Ayan, no? Yung 2018, no, video of Russian daredevils Angela Nicolau and Ivan Birkus climbing a Hong Kong skyscraper for a wild selfie has surfaced. Ayan, ha. So, today, they got arrested after scaling the Empire State Building spire and getting engaged. So, doon pala nag-ano siya, ayan, no, nag-propose, mga idol, si Ivan. 'Di ba? Ang sweet naman. Pero talagang ginagawa na nila yan, mga lods. So, ayan, no, kita nyo. Oh, mahilig sila umakyat sa mga matataas na building. So, sumikat sila niyan, mga lods. No? Pero, ayun na nga, dahil sa ginawa nila yun sa Empire State Building, nahuli sila na ngayon, mga idol. No? Mm. Ito yung video na inaresto sila pagkatapos niya mag-propose. Pero syempre hindi naman criminal crime 'yan mga lods eh. So may piyansa rin 'yan. The two people who scaled the Empire State Building with a marriage proposal banner have been arrested and transferred out of Midtown South Precinct with charge. Arrested si Ivan, 32 years old, at si Angelina, 33 years old. Charged for both vulgary, reckless engagement, criminal mischief, violation of local law, possessions of vulgar tools, criminal tampering, criminal trespassing, disordered conduct, tawag dito, ayan, video by something. O, ayan, mga lodi, no? So, makukulong kaya sila? Oh, sabi nga dito, baby, they don't care about all that. What they did was way monumental. Monumental. Congrats to the newlywed. So, abangan na lang natin yung kasal nila, mga lods. Kasi alam naman natin na hindi sila magtatagal dyan, mga lodi. Di ba? So, tapos na ang chismisan. Magki-crypto na tayo, mga idol. So, eto na. Tapos na tayo sa trending news. Fed Chairman Kevin Warsh just spoke on a shared panel. Here's what he said. So, ito yung nangyari kagabi, mga idol, no? US likely to be a big winner in AI. So nakapokus si Kevin Warsh ngayon sa AI, mga lods, napansin natin eh. New AI task force coming. AI jobs impact still uncertain. Inflation is still above target. Risk have eased, no? Kumbaga medyo nakahinga ng konti. Still have scars from 2008, mga idol. Take risk seriously. No hints on July rate. So ito yung pinaka parang uncertain eh, mga lods eh. Kasi nga walang sinabi kung ano mangyayari sa July rates natin. Mag-hike ba o mag-kakat, no? Fed independence unchanged. So ayan, mga idol, no? Ito yung mga parang main, no, na sinabi ni Kevin Warsh. At ayun nga yung naging epekto sa market natin. Nung una bumagsak and then umangat, no? Kagabi. O ano nang mangyayari ngayon, mga lodi? Pero alam nyo, kasi July 2 na eh. July 1 niya sa US ngayon, mga lods. At parang iniwan na natin yung pinaka-bearish month na June. Kaya parang malakas yung kutob ko dito sa trade ko na itong July natin is parang hindi man lumipad, mga idol, pero makaka-recovery tayo. So ang swerte tayo dahil naka-position tayo dito. Sa tingin ko lang mga lodi, ayun ako, umangat na naman siya ng 76 mga idol, 76%. So malaki yung chance na bababayan at marami magbebenta, mga lodi. At sana lang, katulad nito, umangat siya, bumaba, pero hindi niya naman inabot yung ating position. At ngayon umangat siya ulit. So, ang gusto natin mangyari, ganun din. Na bumaba man siya dito ng konti, tapos makarecover na siya pataas ulit. Ganun yung gusto natin. Parang dito lang din yan eh. Ito,
Kita niyo 'tong, RSI na 'to? Oh, ayan umangat siya pero bumaba rin 'no, pagdating ng, 70 nauntog diyan, pagdating ng 30% umangat siya ulit, and then, almost 70 bumagsak siya ulit at umabot ulit siya dito sa almost 30 kasi 31, and then lumipad siya ng medyo mataas. Okey, eto nga, mga idol, etong taas na 'to medyo ano lang 'yan, kita niyo, etong 84 RSI dito lang 'yan, oh, eto 73, eto na 'yun mas tumaas siya. So ngayon nasa 75 na, ay 74. Oh, kung mag-e-83 'yan, ang kulit ng mga wish, 'no, gusto lang tumaas, eh. So ito na, tapos na tayo kay Kevin Wars mga lodi, ito pa pala. Fed cash injections help keep market calm. So ito na nga yung nangyari kaya medyo nakahinga ang market. The Fed's liquidity support is helping keep money market stable into quarter end per Reuters. The Fed had been buying $40 billion in treasury bills per month to add cash into the system, no? Para may tumakbong kaperahan diyan. That pace has now slowed the 10 billion per month. Generally, that is supportive for risk asset like stocks and Bitcoin o crypto, no? Na nasuportahan ng konti kaya medyo nakahinga. Okay? Pero wag pa rin natin kalimutan mga idol sa history, no, yung Japan, pag nagtaas pag rate hike 'yun, medyo matagal-tagal yung bagsak, eh. So hindi natin alam kung yung June, ayun na 'yun, tapos na, no? Hindi natin alam kung bababa pa o meron pang kasunod na pagbagsak 'to, medyo malalim pa ba, 'di ba? So punta na tayo dito sa ating Clarity Act, update tayo sa Clarity Act natin. Clarity Act meeting was officially held on Monday. Senate teams are preparing for about till end of July. White House officials met with major U.S. law enforcement organizations on Monday as negotiations continue to prepare the Clarity Act for a Senate floor vote later this month. Pero magkakaroon ng botohan mga lodi, ay magkakaroon ng ano ngayong Sabado, July 4. Ano yung included sa meeting? Fraternal Order of Police, National Sheriff's Association, National Association of Police Organization, Major Cities Chiefs Association, International Association of Chief of Police. So, ayun na. Meanwhile, the controversial Blockchain Regulatory Certain Act was not discussed. The DOJ defended the bill against criticism police. Ano bang pinaka-main nito? The next 2 weeks could decide the fate of the Clarity Act. Kasi mga idol, nag-comment na rito si una, si Elizabeth Warren. Parang meron siyang pinost na makakasama yung Clarity Act. More evidence that our adversaries exploit crypto to move billions. The Clarity Act, as it's currently written, would make this problem worse, no? So pag pumasa daw, mas lalala. How a crypto exchange become a major hub for illicit Iranian cash, no? So ito yung mga transfer ng money, no? Pwedeng magamit daw 'yon. Kumbaga, mas lalala pa kapag ginagamit sa kasamaan. No, the Clarity Act has ngayon nirepost to ni Senator Cynthia Lummis, syempre medyo magkaano yan, magkaaway yan mga lods. The Clarity Act has 16 plus illicit finance safeguards and not loopholes. No, kumbaga, basahin mo, parang ganoon sinabi ni Senator Cynthia Lummis. So, sa Section 201, applies to crypto. Section 303, new sanction to hit Iran. Imagine, meron pala sa Clarity Act niyan. Section 305, exchanges can freeze dirty money. So, ayun kasi yung pinupoint ni Elizabeth Warren. Nagagamit yan para matransfer o mag-transact ng dirty money o gamitin sa money laundering, mga idol, o nilalaban yung pera. Halimbawa, yung mga drug lord, magagamit nila yan, 'di ba? Para malabahan yung pera nila. So, sinabi dito ni Senator Cynthia Lummis sa 305, Section 305, exchanges can freeze dirty money. So, kasama yun dun. If you don't like crypto, then say it. Sabi niya kay Elizabeth Warren. Ay, tama. But stop these baseless attacks. Ayan parang kinorek niya. Kung ayaw mo sa crypto, sabi mo na agad na ayaw mo sa crypto, hindi yung nagpe-fake news ka. Fake news peddler yarn. Ayun sabi mo ni Senator Cynthia Lummis. Speaking of Clarity Act, eto si Hester Pierce, mga lodi, yung ating SEC commissioner, mga idol, bullish siya. Kumbaga, positive ang tingin niya ngayon sa Clarity Act at positive siya na maipapasa ito.
Two top SEC officials just laid out their crypto endgame. Commissioner Hester Pierce, no, said she expect the Clarity Act to pass this summer. Per an interview on the Searching for Mana podcast, the bill already cleared the House and is waiting on the Senate na. No? She says it would split crypto oversight between the SEC and the CFTC, sharpen the Howey test, no, and shield developers from liability when others misuse misuse their tools. SEC Chair Paul Atkins naman struck the same note in a separate Fox News interview, saying the administration wants America to be the world crypto capital and pledging to bring builders back who left under the old regime. Kasi mga idol, maraming umalis na developers noon, no, nung kay Biden. Kasi nga, walang clarity, no, hindi malinaw, walang batas. So, pwede pa silang makulong. 'Di ba? So ngayon, itong Clarity Act, dito tayo ngayon magbi-build, dito tayo ngayon mag-uumpisa. No, kung gusto ni Trump na maging ano tawag doon? Capital crypto of the world, ayan, dapat meron tayong Clarity Act mga lodi. At si SEC Chairman Paul Atkins, positive siya. At syempre si Commissioner Hester Pierce, positive din na maipapasa yung Clarity Act. I-follow natin si Madam. Okay, si SEC, ayan, followers na tayo niyan. So, positive na positive, di ba? Kasi mga idol, ito tignan nyo to kung ang US pinapatagal pa tong Clarity Act mga idol, ano yung sabi natin kahapon o kagabi, 'di ba? Sabi nung kalbo na in-interview, sabi niya kung madi-delay pa ang Clarity Act ngayong taon, hindi siya maipapasa, yung mga ibang bansa is magpapasa na ng kanya-kanya nilang batas na Clarity Act at mauunaan na ang US. At eto na nga, nangyari na nga mga idol. Ito isa Taiwan to. Sabi dito mga idol, breaking, Taiwan just passed the Virtual Asset Service Act, the country-owned version of the US Clarity Act. Mga idol, yesterday, the UK's Financial Conduct Authority, FCA, finalized their own crypto regulation framework din, set to be fully implemented on October 2027, no? Sa UK ito o Taiwan tas UK meron na. And as of today, European Union MiCA regulations enter full enforcement na din. Any firms that haven't been granted a MiCA license cannot serve EU client. So marami na ngayon na ito na yung pinaka main nila mga lodi. What stands in the way for the US Clarity Act at this point? Ayun yung tanong. Ito nga, ang pitong Lazarus. Kaming pito, sabi ni Tensui. Kaming pito ang magbubukas ng butas. Kailangan nyo makuha si Alfred. O yan, yung pito, no? May 7 Democrats mga lodi na hindi pa bumoboto. Kaya 7 na lang ang kailangan mga idol No? Assuming all 53 Senate Republicans vote yes, which isn't guaranteed, the GOP needs at least 7 Democrats to cross the aisles and support the bill. Kailangan ng 7, no? Ang 7 ay ako. At ako ay ang 7. To add that, when the Senate Banking Committee advanced the bill 15-9 on May 14, 2 Democrats voted yes, no? Ibig sabihin may Democrats na nag-vote ng yes doon. But explicitly stated their support on the Senate floor was conditional on resolving ongoing policy fights. Secondly, ethics. Outstanding ethics issues still remain regarding the current US President Donald Trump and future public office officials. So ito yung parang mga conflict of interest to mga idol, no? Kasi nga syempre, once na mapasa yung Clarity Act, mas mapapaganda na naman sa pamilya ni Trump at yayaman na naman sila dahil meron sila mga token, no? So mapoprotektahan sila doon, pwedeng hindi sila makulong, hindi sila makasuhan, at pwede nilang gamitin yon para yumaman ng yumaman. Ayun yung ayaw ng mga Democrats Kaya ayun yung isa yun sa mga dahilan kung ba't sila tumututol Over whether the involvement in crypto such as creating their own coins during public tenure can be tolerated and what the scope of tolerance, if any, will be. No, syempre hindi lang sila Trump, maraming government official na medyo matutuwa siguro kung mahilig sila sa crypto at alam nila kung paano yung ginawa ni Trump, no, gagayahin na lang nila yun.
On the opposite side, Sec Commissioner Hester Pierce stated she is optimistic that the Clarity Act will pass this summer in an interview today. So, ayun yung binila natin kanina, no? While yesterday, Senator Tim Scott agreed with John Thune, Majority Leader of the U.S. Senate, that the Senate should vote on crypto market structure in July. So, ngayong July yan. Then, this sentiment was echoed by Patrick Witt, Executive Director of the President Council of Advisors for Digital Assets, saying on X, July is shaping up to be quite a month. No, what better way to celebrate our nation's 250th than by cementing American leadership in global financial market for decades to come, no? So, kasi parang sa tingin ko mga idol, si Trump hindi pa siya dito, hindi siya nagko-comment tungkol sa Clarity Act. Matagal na yung sinabi niya na kailangan ipasa yung Clarity Act, etc., etc. Pero parang yung push, parang hindi niya pinupush, hinahayaan niya lang sila Paul Atkins, sila Scott Bessent at yung ibang senator na i-push yan, no? Parang siguro inutos niya, sige na, i-push niyo na. Pero ayaw, mas mapapaganda siguro kung siya mismo magsasalita na, "Oy, mga tsotoy, i-pass niyo na yan." Ang kulit niyo, Oh, 'di ba? Mapapasama kayo sa akin 'pag di niyo pinasa yan, no? That may ganun siya, eh. Thousands of hours have gone into the act. It looks like support is there. Does the US still have a chance at becoming the crypto capital of the world? Mid-late July will be deciding factor, assuming the purported timeline stick and all issues have been resolved. Kita nyo mga Lodi, marami ng bansa ang nagpapasa ng sarili nilang version ng Clarity Act. Taiwan, UK, EU, at yung US wala, ang tagal. 'Di ba? So ayun na lang hinihintay mga idol, no? Pero sabi ko nga, it's not a matter of if, it's a matter of when. Na mapapasa at mapapasa yan. Samantalahin na lang natin ngayon na magbudega tayo habang hindi pa siya naipapasa, mga idol, no? Kasi once na may pasa na yan, doon na magsi-start yung ating uptrend. Sa tingin ko lang, mga lods, Clarity Act update, July 4, final Senate text effected. So ito yun, July 4. Sa Sabado, magkakaroon tayo ng Senate text, no? At July 2030, expected Senate floor vote. The countdown to US crypto market structure legislation is on. Okay, so sa July 4, magkakaroon tayo ng balita dyan, mga loads, big news. It's either positive o negative, mga loads, no? And then pagdating dito, Ripple, CEO, nag-post nito, si George. An IPO is possible. Alam niyo IPO, di ba yung ginawa ng SpaceX para makabili ng mga shares yung tao. Kumbaga nag-public sila, pwede ka na bumili ng shares ng SpaceX nun. Ngayon, pwede rin gawin ng Ripple yun. Pwede tayo bumili ng share ng Ripple, which is marami nag-aabang nun. Sobrang dami, lalo na yung mga XRP Army. So, an IPO is possible but not the priority. So, ayun yung sinabi ni Brad Garlinghouse. Pwede naman yun, kaya lang hindi ayun yung priority namin so far. So, ngayon, no? Brad Garlinghouse says Ripple is finally in a position to consider going public, but the company is more focused on growth and acquisitions, no? He says the US market is now unlocked and the industry is underestimating the shift from headwinds to tailwinds. Mga loads, mabigat yun. Ano ibig sabihin nun? Mga idol, no? So, mas positive o mas focus sila ngayon sa growth ng Ripple, no, ng XRP. Doon sila nakapokus, mga loads, no? Hindi muna doon sa pagpa-public ng Ripple, no? So, para sa akin, mas maganda yun, mga idol, kesa sa Ripple. Sa XRP muna, di ba? Ayun muna yung sikasuhin, di ba? So, grabe. So, ito mga idol, isa sa mga trending ngayon ulit, mga lods, yung ating Elon Musk just turned the red carpet into a sci-fi movie scene. Is this the ultimate futuristic flex of what? Or what? Sabi niya, if you could hand over your daily household chores to a robot, what's the first thing you'd have to do? You have it to do. So, parang meron na siyang sariling PA, no? Taga-bitbit na siya ng grocery. Mga idol, no? Sikat ka pa. Sa SM, no? May ganyan ka. Taga-bitbit ka ng grocery. Panis, ang tindi mo nun, mga lods. No? Talagang mangyayari na to, mga idol. No, kagabi nga, di ba? Lupit ng news natin, eh. Nagre-record na sila ng mga gawaing bahay, eh. Tapos eto pa, mga lodi. May nag-comment sa atin, eh. So, hinanap natin yung, ito, yung sa America's Got Talent na ang kanyang
talent is dancing with the robot, 'no? So ayan 'yun mga idol, oh, kita niyo. Pero ilalaktaw-laktaw natin, kasi siyempre ano, baka ma-copyright tayo, ayun, 'no. So sumali siya sa America's Got Talent, ang kasama niya sa dancing is mga robot. So tuwang-tuwa ngayon sila mga lodi, oh, 'di ba? Oh, sa China 'yan, oh. So gano'n na mga idol, kaya nga siguro nagpa-flying kiss pa, oh. Oh, 'di ba? Akala mo tunay na tao, 'no? Oh, kaya nga siguro bullish si Kevin Wars, mga idol sa AI, 'no? Oh, likely be big winner in AI, new AI task force coming, AI jobs impact still uncertain. Kasi talagang once na pasukin na ng AI yung mga trabaho mga lodi, asahan niyo na maraming trabaho ang mawawala, mga idol. At, ano kayang mangyayari sa mga trabahador na yun na mawawala, 'no? Kaya nga ngayon, siyempre, kung ako kasi may anak ako, mga lod. So, iniisip ko ano yung mga puwede niyang kuning course na hindi maaagaw ng AI. Kasi mamaya pag-aralan niya yun, buhusan niya ng oras yun, ng taon sa buhay niya para mapag-aralan yung course na yun. Tapos pag-graduate niya aagawin na ng AI yung trabaho niya, 'di ba? So, sayang lang walang sayang pinag-aralan niya. So, iniisip ko ngayon, ano kaya yung mga trabaho na hindi puwedeng, Ah, makuha ng AI na talagang dapat, tao lang yung gagawa, mga lods. Comment nyo nga diyan sa comment section. Ano yung mga puwedeng maging course ng mga anak natin na puwedeng hindi maagaw ng AI, mga lods, 'no? Kasi nakita ko nga doktor, although yung doktor meron lang siyang helper na AI, mga lods, pero nandun pa rin, mga lods, 'no? Wala talaga yung pure na ikaw lang, 'no? Magsasaka, puwede rin, 'no? Pero comment niyo mga idol, kung meron kayong naiisip, 'no, na trabaho na hindi puwedeng AI ang gagawa o robot yung gagawa at dapat is mismong, pure human lang, 'no, pure human, walang flesh and blood and bone lang, walang halong automail. Okay, so ayan, ayan ang news natin ngayong, umaga, mga idol. Actually tanghali na pala. So abang-abang lang tayo, tignan natin kung anong mangyayari sa ating trade na ito, mga lodi. Aabot ba ng ₱1,000,000 ang trade? Pero 'pag nag $2, magkakaroon tayo ng ₱178,000, 'pag bumalik sa $2 'to. O kasi nasa 1.06, oh. Oh, 'di ba? So ayun, kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanood mga lodi. Sana i-like niyo yung ating video at kung nagustuhan niyo sana mag-subscribe kayo. Click niyo yung notification bell at siyempre mga idol, click niyo lahat ng mga, ano diyan, mga tawag dito sa video natin, sa ilalim ng video natin meron tayong mga link. First, 'no? Ayan, 'no, kung gusto niyo ng VPN, ayan puwede niyong gamitin. Sa mga wala pang crypto exchange, andiyan yung Bitget natin. Sa cellphone, ito yung code natin. Kung gusto niyong bumili ng cold wallet mga idol, lagayan ng bodega niyo ng, crypto niyo, andiyan yung ating Crypto Bilis, andiyan yung link natin. At mag-subscribe kayo kay Clovis mga lodi, Clovis Gaming, asan na? Sorry, type niyo na lang, Clovis Gaming mga idol. Ayan, subscribe kayo kay Chloe. One of these days mag-a-upload ako dito mag-a-upload ako dito mismo, mga lods, 'no, na hindi kumbaga sa game, hindi siya sa sa crypto, okay. Minsan magla-live tayo dito, so puwede tayong magkuwentuhan. Subscribe kayo dito kay Clovis. Okay, so ayun, kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid at WhatsApp mga idol. Thank you.